Manalangin tayo. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat po, Panginoon, sa blessings. Ginising mo kaming malakas, masaya, Panginoon, at buo ang aming mga pananampalataya. Pagpalain niyo po ang mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan sa umagang ito, kung ano man ang kanilang mga problema, mga nararanasan na hindi maganda. Ikaw po ang mamuna sa kanilang buhay. Pagpalaan niyo po kaming lahat sa araw na ito, Panginoon. Bagamat ganitong sitwasyon, subalit naniniwala kami na mangunguna ka po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang devotion ko po sa araw na ito ay pinamagatan ko pong Seems Right But Wrong. Mula sa Proverbs 14 verses 12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Ang mga tao madali lang malinlang, sapagkat minsan kung ano yung nakikita, naririnig natin, yun yung pinapaniwalaan nating tama. But let us seek for God's knowledge, wisdom, at guidance upang malaman natin kung yung daang tinatahak pa ba natin ay patungo pa ba sa Panginoon o patungo ng kamatayan. Kaya naman, basahin natin ang Biblia para malaman natin ang totoo, na hindi lahat ng iniisip natin ay tama. Minsan, dala lang ng pangangatwiran, pagmamatigas, at nag-a-assume tayo na akala natin tama. Pala sa salita ng Diyos, dito natin makikita ang totoo at tama. Good morning po sa ating lahat. Ang devotion ko sa araw na ito ay pinamagatan kong ang matibay siya ang susunod. Mababasa sa Luke chapter 9 verse 23, If anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang denying means to give up everything we have that hinders us in doing the will of God. Take up cross and follow Jesus. Ang ibig sabihin naman po nito, this is a total dedication and giving your whole life to God. Kaya mga kapatid, maging matatag tayo, magpakatibay tayo para malagpasan natin ang pagsubok na ito. Habang buhat-buhat natin ang ating mga suliranin, naway tuloy pa rin tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Dahil sa problemang ito, matira ang matibay. Susunod ang may totoong pagtitiwala sa Panginoon. We are traveling to heaven, for many are the toils on the way. It's not an easy road, but the Savior is with us. His presence gives us joy every day. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens my journey and lighten every heavy load. It's not an easy road. There are trials and troubles, and many are the dangers we meet. But Jesus guards and saves us, so nothing can harm us, and He smoothed the rugged cross on our way. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brighten my journey and
Good morning po sa ating lahat. Sa oras na ito, ang mensaheng aking ihatid sa inyo ay nauukol pa rin sa ating kasalukuyan na sitwasyon. Ginulo tayo ng gusto ang COVID-19. Mayaman, mahirap, edukado at mangmang, may katungkulan at wala. Lahat ay hindi nakapaghanda. Nakakatakot, nakakapanghina, at totoong mahirap ang ganitong sitwasyon. Maging ang mga mayaman na mga bansa ay umiiyak dahil wala rin silang magawa. Katulad ng Italy, as of April 4, 2020, ayon sa World Health Organization update, ay umaabot sa 124,632 COVID-19 cases. 15,362 naman ang mga pumanaw. 20,996 ang nakarecover. Ayon naman sa Department of Health sa ating bansa, as of April 4, 2020, umabot din tayo ng 3,094 cases nationwide. Nakakalungkot, umabot din tayo ng 144 na yumao or pumanaw. 57 lamang dito ang nakarecover. Sa probinsya ng Pangasinan, as of April 3, 2020, umabot tayo ng 15 kaso at 6 dito ang pumanaw. Hindi biro ang virus na ito, subalit hinayaan o inalaw ng ating Panginoon. Bakit? Bakit hinayaan ng Diyos ang virus na ito? Hindi biro ang virus na ito, pero bakit hinayaan ng Panginoon ang COVID-19 na ito? Natitiyak kong may mensahe ang Panginoon sa ating lahat. Tiyak, makikita ang tunay na pagkatao ng bawat mamamayan. Makikilala ang tunay at totoong naglilingkod sa bayan. Makikilala rin ang tunay at totoong relihiyoso o makadiyos. Tiyak, makikita ang tunay na pagkatao ng bawat mamamayan. Ang tunay at totoong naglilingkod sa bayan. Makikilala ang tunay na Kristiyano o mananampalataya. Makikilala rin ang tunay na follower or disciples of Jesus Christ. Saan ka ba sa sitwasyon na ito? Ano ba ang ginagawa mo? Nagawa mo na ba ang dating hindi mo magawa? Paano mo ba isinasapamuhay ang salita ng Diyos sa panahon tulad nito? Ayon sa aklat ng Roma, Kabanata 13, talata 1 hanggang 2, ganito ang nakasulat. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at sila ay nararapat sa parusa. Susunod ka ba sa gobyerno o taga-suway ka lang? Ayon sa aklat ng Roma, Kabanata 8, talata 35, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Magtitiwala ka ba sa Diyos? Magpapatuloy ka pa ba sa paglilingkod sa Diyos? O mangiiwan ka? Sa aklat ng Kronika, Kabanata 7, talata 14, ngunit kung ang bayang ito na nagtatag ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin,
Hanapin ako at talikuran ang kanilang kasalanan o kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Magpapakumbaba ka ba sa Diyos? Mananalangin ka ba sa Diyos upang ang Diyos ay pakinggan niya at kanya nang ihinto ang salot na ito? Mananalangin ka ba o sadyang wala kang pakialam? Ayon sa aklat ng Lucas, Kabanata 10, talata 25 hanggang 37. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa inyong sarili. Ang sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, may isang naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinarang siya ng tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon nang makita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binindahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang inyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. Kapatid, sa sitwasyon katulad ng taong ito na mayroong pangangailangan, saan ka? Katulad ka rin ba ng pari ayon sa talata 31 na lumihis at hindi tinulungan ang taong nangangailangan? O katulad ka rin ba ng isang Levita ayon sa talata 32 na lumihis din at hindi tumulong? Maliwanag po sa atin, ang pareho ay inahasahan at ini-expect na dapat tumulong, ngunit hindi. Ang Levita na siyang talagang nangangasiwa sa mga sinaguga, higit na maasahan na tumulong, ngunit hindi tumulong. Ayon po sa talata 33 hanggang 35, katulad ka rin ba ng Samaritana na naawa at tumulong? Kapatid, tutulong ka ba o taga-puna ka lang? Takot, gulo at pagkakulong sa sariling tahanan, barangay, bayan o probinsya ang kasalukuyan nating naranasan. Pero paano ba natin hinaharap ang sitwasyon katulad nito? Ano ba ang lumalabas sa ating pagkatao? Ano ba ang nakikita sa ayaw at sa gusto natin
ang atin pong mga salita, ang atin pong mga kilos, ay mga pruweba o malalaking katibayan kung sino nga ba tayo sa harapan ng Diyos sa ganitong sitwasyon. Kapatid, susunod ba tayo sa gobyerno? O nagpapakita ng tapang at sumusuway na lang? Magtitiwala ba tayo sa Diyos? At magpapatuloy sa paglilingkod o mang-iiwan na lang? Magpapakumbaba tayo sa Diyos o manalangin ba tayo sa Kanya o sadyang wala tayong pakialam? Gagayahin ba natin ang pari ayon sa talata 31 na lumihis at hindi tumulong? O gagayahin ba natin ang Levita sa talata 32 na lumihis at hindi tumulong? O maging mabuting Samaritano o Samaritana tayo sa panahong katulad nito na kaya natin iabot ang ating ang pangangailangan ng mga taong nangailangan? Mga kapatid, matatapos din ito. Ang sabi ng aklat ng Mateo, Kabanata 24, talata 46, pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Mga kapatid, sana matutunan natin at makilala tayo na tayo nga ang tama, na tayo nga ang totoong anak ng Diyos sa ganitong sitwasyon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang bawat tainga na nakinig sa oras na ito. Ang dalangin namin, naway mabuo ang totoong pagkatao namin tulad ng plano po ninyo noong kami po ay likhain po ninyo, na magiging masunurin, magiging matapat, at magiging matulungin kami sa aming mga kapwa sa ganitong sitwasyon. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless you. Lord, maraming salamat po sa offering na nakuha ngayon sa araw na ito, Lord God. Father, maraming salamat po dahil patuloy niyo po kaming binabless, Lord God, even though naka-lockdown, Father. Patuloy niyo po pinaprovide yung pangangailangan namin, Lord God. Maraming salamat po, Father God, dahil hindi niyo po kami pinabayaan, Lord God. Na binabless niyo pa rin po kami, Panginoon, na hindi niyo po hinahayaan, Father God, na magkulang, Lord God, yung mga pangangailangan namin. But Father, abundantly, Lord God, mas yumayabong po po, Panginoon, yung blessings namin, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. I-bless niyo po ito, offering mo ito, Panginoon, na magamit po ito, Father God, on your will, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Nuti panagbiag mo madanagan ka, eta panunot tiribuken na ka, lagi pemti para burjusin na, adu nga ayat timbay naken ka. Ti ayat na inkabilangin, Diyos dumunain kaki
Sa